May jowa ka na pala. may kausap ka na Ini-entertain mo pala. pa ako. Nakikipa-sweetie mini ka pa sa akin ng mga pagkakataong ngayon. Actually, yun yung lesson ko na red flag yun pero in-ignore ko because what felt good to me was more important to me during that time versus the red flags. Sobrang lakas nung naramdaman. Oo Okay. And yun din yung learning na, and I wanna talk about this because I wanna let everybody know na hindi porket marami kang alam sa relationships, hindi porket marami kang na natutunan na rinig, ibig sabihin, foolproof ka na, hindi ka na magkakamali pagdating sa pag-ibig. walang ganun. Because love is such a powerful feeling. And hahamakin ang sino man ika nga nila. Yeah. Diba? So ako, I am not shy to admit na naging marupok ako na kahit na may mga red flags na nung umpisa, nung kinausap niya ako ulit, nag-re-engage ako. Although feeling ko, mas totoo na yon kasi nakakausap niya na yung mga friends ko, nag-FaceTime na kami. Family ko, nakausap na niya, mga kaibigan ko sa probinsya. Pang-level na. Naka-FaceTime na. So akala ko, baka ito na yon, Totoo baka na. game na talaga. Pero, siguro sa nature ng trabaho natin, parang after months, ang nagiging problema namin kasi pandemic, so bawal kami magkita. Kasi naka-lock-in taping, tas kami din, every ganap namin, may swab kami, so hindi namin pwedeng ma-compromise yung health security and stuff. But nagulat ako na one time, may nakita kaming article na ina-announce na she is with another person. And they are official, it's out there, they are celebrated, they're a love team. Celebrity din? Celebrity din yung Strike other two. person? So, na double whammy ka. Yeah. Anong sinasabi niyo sa kanya mga pagkakataon? Yung ano lang muna, nung nalaman niyo, na-share niyo sa kanya barkada mo Yeah, na, yeah. yung ka-talking stage mo, may boyfriend, kilala niyo rin si Guy. Pero yung mga lalaki ba sa grupo, nakikialam ba kayo sa relationship ng mga kaibigan niyo? Siguro, Kasi di ba yung mga babae, di ba? Yung nagchumichika, Yeah. nagkukwento, tapos marami rin silang opinion doon sa lalaki, kahit sa amin mga bakla din. Pero sa mga lalaki, nagkukwento din ba talaga ng buo, tapos nangingialam kayo? May say kayo o wala? actually may ganung thinking na pag, hindi umiyak ang mga lalaki. Pero sa totoo lang, minsan nga, mas lalaki pa yung expressive kapag nasasaktan sila. Mas sila pa yung noticeable yung lungkot o yung yung feelings nila. So kami, sa grupo namin, ano lang, talagang suporta lang kung ano yung may bibigay namin. Okay ka lang? Sinabi mo o naramdaman nila yung nangyayari sa'yo? I told them na ito yung situation. Sheesh! Congratulations! Surprise! Boom! Ito yung nangyayari. And I think it's sa grupo kasi namin, Meme, mas na-train na namin yung sarili namin to open up to each other kasi at the end of the day, kabanda mo lang yung meron ka. Because maraming mga bagay kami pinagdadaanan na hindi naman na naiintindihan ng ibang tao eh. And pwedeng maraming ibang version, interpretation yung ibang taong nakakakita sa amin from the outside. Pero yung truth namin, kami lang yung nagkakaintindihan eh. So ako, I guess personality ko na rin talaga na I'm not afraid to share what I'm going through because that's how I cope. That's how I cope with the pain. Life just happened. Yung pangalawa, tinuktukan nyo na ba siya? Oo. Nung pangalawa, na talaga. Nung unang Kasi beses, sa may mga mga... girls, sa mga bakla, pag pangalawang beses, tatalakan na namin yung ano. Bakla, Iyak ka na naman, kapag iyak ka na kasi, naman, hindi ka na May natutulog. pagtutol na. Usually yung pag-una lang, payo-payo lang. Dapat Support ganyan. pa Oo. rin. Pero pag pangalawa na, yung sa pangalawa, Doon sa pangalawa, parang kaming mga kaibigan, parang naloko din kami. Yun yung feeling. Yun yung general feeling Parang ng group. lahat na kayo. Oo kasi we were involved dun sa Naloko what's rin. happening. Diba? Na parang... so sino nga to? Paniwala. No, the reason why we want to protect her is because I still believe at the end of the day that she has a good heart. She's a good person. Yeah. And maybe one way or another, there's just something na nangyari sa kanya, happened to her. Maybe it's how Yeah. the industry is. Maybe it's how her past heartbreak Yeah. Pero hindi naman namin siya affected her. judge. Sino lang siya? Huwag mo nang alam. Mali para pag nakasalubong namin, maybe something happened to you. baka ganun mapakaralan. No judgment, maybe Baka may something happened. pinagdadaan. Pray for you. Yeah. Pero, anong nangyari sa'yo nung nangyari yon? How broken were you? To be honest, napa-question ako ng worth ko din. And my place in
in this industry, my life, my career. Kasi parang it was a career move more than anything eh. That's how it felt for me. Kasi nung kami pa yung nag-uusap, ganyan, meron din talaga parang gatekeeping na hindi ka pwede kasi hindi ka kasama dito sa mundo namin. Hindi ka tanggap ng mga fans niya. Hindi, bawal ka makita. Nagagalit sa'yo yung handler, yung mga ganon. So pero dun sa isa, okay lang. Everybody's happy. Hindi natin itatago sa parents mo or anything. So, I question myself na, is it like a job status thing? But then, I didn't have a chance to really deal with it po, to be honest. Because we were also so busy. We were touring all around the Philippines. We're doing so much work. Wala akong chance to deal with it. And all I had, ang nagawa ko lang is, tanggapin mo na lang. Kasi makikita mo yan sa feed mo. Sa lahat ng, nakikita kahit mo sa pa katumingin, makikita mo. In fact, meron akong isang guesting. Makakasalubong mo. Oo, pagbukas ng elevator, nakita ko sila dalawa, ini-interview sila. Tapos parang gumanan ako, uy. Tapos lumakad na ako. Sino ba yung mga na-interview sa elevator lady? Baka hindi